Alam nyo ba po na delikado ang sobrang tagal ng pag-upo? Okay, minsan di natin pinapansin yan. Isip natin, upo tayo, relax tayo, ano magiging problema? Pero ngayon, isa na to sa risk factor ng pagkamatay. Dati iniisip natin, sigarilyo, alak, yan ang mga masasama, di ba? Air pollution. Ngayon, pag-upo ng matagal. Ang dami ng pag-aaral, ayan o, ang dami ng pag-aaral. Pag nakaupo, more than 7 hours, 8 hours in a day, ang daming sakit makukuha. Kasama ang diabetes, sakit sa puso, higher risk ng pagkamatay. Mas umiiksi pa yung buhay. Kaya dapat baguhin na natin yung lifestyle natin. Ito, dati, ang risk factor ng pagkamatay ay, ito number 1, high blood. Diba? Pag na high blood, may stroke, may heart attack, ayan, bilang cardiologist, alam ko yan. Number 2, sigarilyo. Tama yan. Number 3, diabetes. Yan, no? Risk factor sa pagkamatay. Ngayon, magugulat kayo, ang number 4, biglang tumaas, laging upo, kulang sa exercise. Naging number 4 risk factor na. Oh. Tinalo pa niya ang cholesterol, alcohol, unsafe sex. Tinalo pa niya lahat. Oh. Tumaas ng tumaas, magugulat kayo sa datos. Actually, sa buong mundo, padami ng padami ang nagkakaroon ng sakit dahil sa pag-upo. Ano yung mga 12 possibilities? Number 1, mas mataas ang risk ng heart disease at heart attack. May ginawa silang pag-aaral ito. Ang pag-aaral nila, chinek nila yung sakit at haba ng buhay ng mga driver compared sa konduktor. Diba? Yung konduktor naglalakad sa likod eh. Nakita nila, yung mga konduktor, mas mahaba yung buhay. Yung mga driver, dahil upo sila buong araw, mas nagkakaroon ng sakit sa puso. 2 times more likely to get heart disease kumpara sa mga nakatayo. Number 2, nakakaikli ng buhay. Diba? Pinakita ko sa inyo, mayroong mga pag-aaral yan na dahil nga tumataas yung mga chronic diseases, kaya umiikli ang buhay. Tingnan nyo, pag laging nakaupo, ang daming complication. Pwede mo focus, Doc Lisa. Ayan, oh. Pati sa utak, okay, mabilis mag-ulyanin. Neck pain, yan, oh. Pwede maipit yung mga ugat. Shoulder pain, heart disease, tumataas. Diabetes, tumataas. Colon cancer, humihina ang tiyan. Pati mga hips, humihina. Yung likod, L4, L5, sumasakit. Pati pancreas nga, eh. Nagkakaproblema din. Pati ulyanin, makakalimutin, mas tumataas din. Ayan, oh. Heart disease, diabetes, stroke, high blood pressure, high cholesterol. Hindi malinaw. Siguro pag laging nakaupo, baka nanonood na lang ng mga palabas, hindi umaandar yung utak. Diba? Kulang sa exercise, kulang ang daloy ng dugo. Kaya pati yung daloy ng dugo sa utak, hindi rin maganda, kaya mabilis maulyanin ang laging nakaupo. Usually, cut-off nila 7 to 8 hours. Pwede nyo naman i-compute eh. Gaano katagal ang upo nyo sa isang araw. Like dito, after this video, dapat tatandaan ko, lakad-lakad. Pag nasa school, di ba? Siguro, after 45 minutes, isang klase, lakad muna. Bigyan ng break yung mga bata, palakarin muna sa labas. Kung may office kayo, may meeting. Pag matagal ang meeting, after 45 minutes, may 3-minute break, di ba? Mag-CR muna, akyat muna. Kasi kailangan tuloy-tuloy yung, kailangan buong araw, meron kang exercise pa konti-konti. Ito, magugulat kayo. Yan, no? Pag umupo daw tayo, more than 7 to 8 hours in a day. Tapos, sasabihin mo, sa gabi, mag-gym ako. Mag-exercise ako, magte-treadmill ako. Sabi dito, sa pag-aaral, hindi na daw sapat eh. Yung in-exercise mo nung gabi, hindi niya kaya palitan yung pag-upo mo ng 8 hours sa umaga. Ibig sabihin, pag umupo ka na matagal, mag-a-accumulate na eh. Varicose veins, bara sa paa, higher risk for colon cancer, diabetes. Nakuha mo na yung risk eh. So, dapat pinakamaganda, may exercise ka throughout the day. So, every hour, dapat nga yung iba nga tina-timer pa eh. Every 45 minutes, nagre-ring yung relos nila para makaalala na dapat na maglakad. Eh, no? Nawawala din yung exercise benefits. Eh.
Mamaya may tips tayo. Odds for diabetes, tataas din. 'Di ba? Laging nakaupo, mas marami nakakain, 'di ba? Para nga bumaba blood sugar, exercise ang sikreto. Pag matagal nakaupo, headache, brain fog, heart disease, pati yan, carpal tunnel, knee pain, poor circulation, diabetes, yan. Ito pinakaayaw natin sa lahat. Pag matagal nakaupo, ayan, magkaka-varicose veins kasi naiipit nga eh. Para nga mawala varicose veins, pwede mag-compression stockings, papalakasin yung mga muscle, tsaka galaw-galaw, lakad-lakad. Diba? Kahit nakaupo, kung galaw-galaw, kaya nga sa airplane, diba? Sa airplane may mga exercise kahit nakaupo, ini-stretch mo. Pero pinakamaganda, makatayo-tayo, makalakad-lakad. Kung hindi, pag nag-varicose veins, ang next step niyan magiging manas. Pag nagmanas yan, ang pinakaayaw natin sa lahat, ito ang deadly na complication ng varicose veins. Pwedeng magbara yung malalaking ugat sa loob. Yung mga deep veins, yan ang delikado. Pag yung deep veins ang lumaki at nagbuo yung dugo, deep venous thrombosis yun. Pag namuo yun, nag-blood clot yan, kakaupo, pwede matanggal yung dugo eh. Pag natanggal yan, aakyat yan sa baga, magbabara sa baga, pulmonary embolism, hindi makakahinga, nakamamatay. Deadly yung pulmonary embolism. Anong senyalis nito? Biglang lumalaki yung paa, biglang sumasakit. Ano gagawin? Wag uupo ng matagal. Pwede mag-compression stockings. Tulad nga sinabi ko, pag sa gabi, itaas yung paa, mga 15 minutes, 30 minutes. O kung sa tanghali, mataas mo o i-massage konti para bumaba yung dugo. Hindi mag-ipon yung dugo at yung manas sa buong araw. Ito ang delikado sa matagal na pag-upo. Kaya sinasabi ko na sa inyo, mas umiikli yung buhay based on maraming mga sakit na possibilities. Pati nervous din daw. Hindi nila maintindihan. Bakit? Siguro ba nakaupo, maraming trabaho, maraming work, kaya nai-stress. Sa likod, masama. Nakaupo eh. Yung pressure sa likod eh. Nape-pressure yung likod eh, pati yung mga muscles. Sumihina din yung muscles. Pati yung paa, nagsho-shorten yung muscles. Dapat nga, nag-i-stretch eh. Ayan, pakita mo, Doc Lisa. Ang daming problema, hindi lang sa diabetes, sakit sa puso, cancer, ayan yung sa buto natin, puro check-up ng orthopedic kailangan eh. Neck pain, hand pain, knee problem, back pain, ayan hip pain, hernia, low back pain, hirap huminga, shoulder pain. Lahat yan tumataas dahil sa tagal ng pagkaupo. Tataba pa, overweight. Siyempre, pag overweight, andyan na yung mga sakit. Ito yung kasabihan talaga ng mga doktor. Para nga alagaan yung katawan natin, lalo na pag over 50 years old na kayo, over 60 years old, move it or lose it. Yan ang kasabihan. Anong ibig sabihin? Galaw-galawin mo yung, gamitin mo yung parte ng katawan mo or mawawala na yung parte ng katawan na yon. Anong ibig sabihin? Pag hindi mo ginamit lagi yung kamay mo, hindi ka lagi naglalakad, hihina ng hihina. Yan. Pag hindi mo ginagamit yung utak mo, nag-retire ka na, ayaw mo na mag-isip, papurol ng papurol, pahina ng pahina ang memory. Pero yung gamit ng utak, laging matatalas. Yung lagi nagtatrabaho sa bahay, galaw-galaw lagi, mas maganda. Kasi pag gumagalaw, gumaganda circulation eh. Circulation pag naglalakad tayo, naglalakad good circulation sa paa, sa puso, pati sa utak. Kaya ang daming benefits eh. Kaya yung pag-upo ng 8 hours, talagang hindi maganda. Pati cancer risk tumataas pag laging nakaupo. Colon cancer, endometrial cancer, lung cancer, pati breast cancer. Kaya i-adjust natin yung buhay natin, i-compute natin. Actually, kung gusto mo, pwede ka mag-siesta sa tanghali o every hour may break ka, may lakad ka konti. Yung mga gawaing bahay, ikaw na lang gumawa. Ito, nagtatrabaho siya, nakatayo, gumagalaw-galaw. Habang may kausap sa telepono, lakad-lakad. Mag-alaga ng pets, di ba? So, dapat throughout the day, may exercise. Hindi pwede lagi nakaupo. Yan. Meron tayong mga stretch, pwede nyo gawin within the day
para mabawasan. Sana po nakatulong tong video. Simpleng-simple lang, pero delikado po. Lalo na ngayon, traffic, ang dami nating paperwork, puro computer, puro online, lalo na yung mga bata. Kahit yung mga bata, yung mga teenager pa ngayon, ang pinakamatagal umupo sa lahat. Sila pa pinakamatagal. Kasi lagi nga online sila eh. Kaya pwedeng tumaas ang mga risk nila. Kaya mag-ingat po. Salamat.